gabi ng November 9, kayo po ay nasa boundary ng Taguig Pateros. Ano po ba itong napulot ninyo, sir? Baril na naimimim. Nakaloaded pa. Kayo po ba ay naglalakad lang doon sa kalye po na yun nung nakita ninyo? Napatanong kayo, ano kaya ito? Nakabike po ako, sir. Bibili ako ng super kalan. Nakakaputi ako kasi umuulan yun eh. Okay. Umuulan. Nakita ko, sabi ko, baril to. Dinampot ko ng sana walang makakita sa akin. Kaya baka angkinin ng makakita. Pagpapaloy na ako dito. Dinampot ko yun. Okay. Sir, nung napulot nyo po ba yan, ito po ba ay may cover, naka-plastic, or talagang nang nakita nyo, baril na agad talaga? Oo, baril na. Baril na po talaga? Walang cover. Oo, meron po ako bang... na naglagay nung ano. Meron po ba kayong nakita doon na mga kahina-hinalang mga tao siguro na nakita nyo? Baka doon lang nilapag yung baril, dinispose? Wala naman po? Wala po. Okay. So sir, nung pagkapulot po ninyo, ano pong ginawa ninyo, sir? Pinulupot ko sa ano kasi nakakaputi ako, may bag din ako. Pinasok ko doon sa ilalim. Bumili rin ako ng ano, yung super kalan, gas. Okay. Saka ako umuwi. Kasi malapit na doon yung ano, bilihan ng ano. Pero sir, kayo po ba ay may background sa paghawak ng mga firearms? Nakikita ko lang yan. Alam mo naman sa probinsya. May mga tao kasi Kahit nakakita sa- ng baril, natatakot. Instead na pulutin, inire-report na lang kaagad. No? Kahit sa mga... Oo. Kinabahan ako kaagad kasi sabi ko baka nakaloaded yan. Alam ko naman tanggalin yung ano. Okay, yes sir. No, at ngayon nga po, lumapit kayo dito sa tanggapan ni Senator. Kasi syempre, hindi naman sa inyo yung baril na yan. Oo. Hindi nyo naman ginamit itong baril po na ito. And in fact, hanggat nasa possession po ninyo yung baril na yan, meron din pong risk sa inyo. Okay, itong baril po na ito. So, mabuti na rin, no? At kayo po ay lumapit dito, iso-surrender, bale. Ito pong baril, no? Magandang hapon po sa inyo, officers. Magandang hapon po, sir. Si Sir Abdul, may napulot daw po siyang baril. And ako, personally, I'm concerned. Kasi kung ang tao ay nagmamay-ari ng baril at meron siyang license to carry his own firearms, hindi naman niya i-dispose na lang yan ng basta-basta. Usually, yung mga ganito, loose firearms na tinatawag, baka ginamit po yan sa mga krimen. At ito is malaking clue na pwedeng makatulong sa ating kapulisan, solusyonan, no? Ma-identify. Kanino ba tong baril na to? Kanino naka-register yan? No? Saan ginamit yan? May mga marks pa ba yan? Ito po, no? I-surrender po ni Sir Abdul. Ano pong proseso ang gagawin po natin dito sa baril po na ito? Bale, ang magiging process po, sir, i-receive po namin yung firearm. I-turn over po namin sa logistics unit ng Mandaluyong City Police Station. Sa tingin ko naman, sir, PNP issued. PNP issued? Okay. Pietro Beretta, sir. I-verify po natin, pero i-turn over po muna natin sa logistics unit. I-verify po kung kanino naka-issue para makuha po yung attention niya. If nagamit naman po sa krimen, i-verify din po natin sa Criminal Investigation Unit. Nabanggit nga na parang PNP issued pa etong baril po na ito. Hindi po ba pag ang police, for example, nawala niya or na-misplace niya etong kanyang firearms, hindi ba dapat agad-agad niyang inireport yan? So kung ma-identify po natin kung kanino na issue yung baril na yan, i-verify natin sa records natin na i-report ba niya. Okay? At makikita rin naman natin no, kung yung bang baril na yan was recently used in any of those. Siguro may mga inimbestigan po kayo dyan sa area, Taguig, Pateros, baka may krimen na nangyari po dyan, ma-verify po natin. Pero if ever, sir, no, may liability po ba ang isang police officer if for some reason nagkulang sa pag-iingat, nawala niya itong kanyang service firearm? Yes, sir. Negligence in his part, sir. Pagka nawala niya yung firearm niya, pagtapos wala siyang ginawang action. Yes. No, Dapat so yung at least meron siyang action taken, sir. kung wala siyang ginawa na action to i-report man lang, napaka-delikado po na ang baril, okay, alam naman po natin, Loaded deadly pa. weapon, loaded pa raw. Ilang bala po yan, Sir Abdul, no, na meron nandun sa baril. Mahigit 10 bala pa yung nariyan, no? So, sir, no, ang sa amin po, buti na lang, ang nakahanap, si Sir Abdul Laziz Dalinding, hindi po niya pinagka-interesan. Ito pong baril po na ito. Pero para na lang din sa kalaman po ng iba. Tama po ba yung ginagawa na pag may nakita po tayong baril, pwede na nating kunin at i-report? Or
Sa tingin niyo po ba, mas nararapat na i-report na lang muna sa pulis, bahala na po yung pulis ang pumulot dito sa baril na to? Sa amin po, sa investigation, pag may nakita po tayong baril, itawag po natin sa atensyon ng kinaukulan sa PNP para maimbestigahan, sir, kung ginamit po sa krimen, at least hindi natin ma-contaminate in case na tulad ng may fingerprint, sir. Yes. Hindi po natin maano yung fingerprint. At hindi natin mailagay yung fingerprint natin sa baril para hindi po tayo maging suspect, sir. Ito po si Sir Abdulaziz, nakwento naman po niya, no? Nakita lang naman niya at hindi naman din niya alam kung ano dapat yung kailangan gawin, pero in good faith, no? Dito po, i-turn over po namin sa kapulisan po itong 9mm, tapos may 15 po ba yan, no, na bala. Opo. Ayan po yung baril. At loaded po yan nung nahanap po ni Sir Abdul. Ayan po yung mga bala. Ang dami. Oo. Oo. At loaded nung natagpuan po ni Sir Abdulaziz, no? Mhm. Ah, Ayan po. Ayan po, no, narinig po natin from our police officers na kung tayo po ay may nakitang baril dyan sa kung saan man, sa kalsada or kung saan, ang nararapat po nating gawin is to report it to the authorities para they will handle it professionally, ma-preserve yung mga marks po dyan sa baril na yan. Ayan sir, ito po, turn over po namin yung napulot po na baril. Opo. Ano na po ang gagawin natin dyan? Captain Vasilia, sir. Iti-turn over natin sa CIU, ma'am, para maimbestigahan ng proper to, ma'am, na Okay. kung ano man ang liabilities ng magiging may-ari niyan, ma'am. Okay, sir. Malocate natin yung may-ari. Okay, ito po yung sahod nyo daw po sa isang araw, sir. Binayaran na din po ng RTIA and yung cash assistance din po. At syempre, kami din po yung nagpapasalamat sa pagtiwala niyo po sa programa ni Idol Raffy Tulfo. At sir, babalik po kayo sa Gawad Batch 89, no? Para po mabigyan po kayo ng parangal, yung plaque, sir. And mabigyan din po kayo ng medalya ni Senator Raffy Tulfo. And sir, kami din po ay humahanga, no, na naisaoli nyo din po sa Yes, aming oo. tanggapan. Siguro sa takot din po ni sir. Actually, tinanong ko po kay sir, bakit dito nyo po isinaoli sa amin at hindi po sa ano, natatakot din si sir, baka sabihin na Galing sa kanya mismo, Yes, or opo. pinagka-interesan niya. Yes. Actually, Shari, yan din yung concern ko kanina, no? At mabuti na nga lang, si sir, narinig naman po natin yung kanyang kwento. Kasi sa atin pong batas, yung possession itself, no, yung meron ka lang hawak na baril, there could be already a penalty. So, kahit sabihin lang natin na napulot nyo lang po yan, swerte po ninyo, no, walang nakakita nung panahon po na yon, kasi baka hindi ka paniwalaan na napulot nyo lang po yan. Hindi akin yan, hindi ko talaga hawak yung baril na yan, nagmagandang loob lang ako kasi nakita ko, ibabalik ko naman. Okay, sa ating pong batas, meron po tayong tinatawag na illegal possession of firearms. Okay, mayroon pong kaukulang parusa at mabigat yon, Shari, yung Yes, parusa sir. ng illegal possession, if I'm not mistaken, mahigit 10 taon po na nakulong po yung illegal possession of small firearms pa lang yon. yes, attorney. Gaya po ito nung 9mm. Kaya kami po ay humahanga dito kay Sir Abdulaziz Dalinding at hindi niya pinagkainteresan yung baril at ito na nga po, iti-turn over po niya sa ating kapulisan. Yes. Thank you very much, Sir Abdul, and maraming salamat Yes, din sir. po kay Police Captain Vladimir Vasilies, Deputy Commander Substation 3 Mandaluyong, and kay Police Staff Sergeant Alvin Buyagawan ang Substation 3 ng Substation 3 Mandaluyong PNP. Mga sirs, maraming salamat po, and ipapakausap na rin po namin sa inyo si Sir Abdul. Salamat po at magandang hapon po. Sir Abdul, thank you very much po. Magandang hapon po.